galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Ignacio ng Loyola. Siya'y isang sundalo na nakilaban, nakidigma, pero tinamaan ang kanyang paa ng bala ng kanyon. At habang siya ay nagpapagaling, nakahiga sa kama, doon niya natagpuan ang ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang mabuting balita para sa ating mga dumadaan sa mga iba't ibang sakit, problema at paghihirap. Na buhay ang Diyos diyan sa mabigat mong karanasan. Na present ang Diyos kahit na sa iyong pagsubok. Kung bubuksan lang natin ang ating isip, mata, at puso sa Kanya, matatagpuan natin siya. At pag nakita natin ang Diyos, siyang magpapalakas sa atin, siyang magpapasigla sa ating mga puso, at siyang magkakaloob sa atin ng panibagong kapayapaan. At para tayong lahat ay makitang karapat dapat muli makatanggap sa banal na misteryo, ang pagkain ng ating buhay, pagpapalakas ng ating kaluluwa, tayo'y magpakumbaba. Hilingin natin muli ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio ng Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihamok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon,
pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila, "Dapat kang mamatay. Bakit nagbahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman, at siya'y pinaligiran ng mga tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, hangangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkakaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin ako'y dadalangin, sa iyo o poon sana iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Balita sa inyo ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya.
Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, tanong ko lang po sa inyo, ano ang nagpapasaya sa iyo? What makes you happy? Kapag ba dumating na ang sweldo mo, masaya ka na. Kapag nakasale na sa Lazada o kaya sa Shopee, kapag niluto yung paborito mong ulam, kapag pinuri ka ba ng boss mo o ng teacher mo, kapag nakita mo na bumaba na yung sugar mo, bumaba na yung cholesterol mo pagkatapos mong magpa-check ng dugo, kapag ba sinagot na yung petition mo sa abroad, o kapag nagbago na, tumino na yung asawa mo at ginagawa na niya lahat ng gusto mo, doon ka ba nagiging masaya? Napansin niyo po, ang saya natin ngayon ay palaging nakadepende sa mga pangyayari. Most of us are happy because of the happenings. Pero mag-ingat po kayo, kapag ganito ang saya mo, mabilis mauubos ito. Minsan ang saya po natin parang battery ng cellphone. 100% sa umaga, pero 10% na lang pagdating ng gabi. Pero ang tanong, bakit ang bilis mawala ng ating saya? Kasi marami sa atin hinahanap ang kaligayahan sa mga bagay na panandalian. Your happiness quickly fades because you base your happiness on things that quickly fade. Pero si San Ignacio ng Loyola, isa pong sundalo, nakilaban sa gera, nagkaroon po ng matinding sugat, halos po mawala na siya ng pag-asa, natagpuan po niya ang kaligayahan habang siya'y nagpapagaling sa kanyang sugat. At ano ang nagpaligaya sa kanya? Ano ang nagbigay sa kanya ng tuwa at ng saya? Isang bagay na hindi lumilipas, isang bagay na hindi nawawala. Ano ito? Yan ang Diyos. At meron pong tatlong napakagandang turo si San Ignacio ng Loyola sa atin para tayo ay manatiling masaya palagi. Una, turo po ni San Ignacio, hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay. We should find God in everything. Di niyo po ba napansin? Ang daming tao ngayon naghahanap ng pera. Pero kapag nagkaroon sila ng pera, hindi pa rin sila masaya. Nag-aalala pa rin sila. Marami po mga tao naghahanap ng perfect relationship. Meron nga po mga ibang kinasal. Dream marriage nila. White sand, sa tabi ng beach. Nung naglalakad sila sa aisle, meron mga pinalipad na butterflies. Bongga, yung reception, ang gaganda ng suot nila. Meron pa silang mga bisitang artista. Pero ilang taon lang, nagkahiwalay na. Ang dami po mga tao nangangarap magnegosyo. Pero nung nagkaroon na ng trabaho, stress na stress pa rin. Bakit po ba minsan nauubos tayo, nalulungkot tayo, napapagod tayo? Ito po ay dahil yung mga hinahanap natin ay hindi naman talaga nakakapagpuno sa atin. Amen? Sabi po ni San Ignacio, hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil ang Diyos lang ang makakapagpuno ng hinahanap ng puso natin. Kasi kapag po ang Diyos, hinahanap mo lang sa loob ng simbahan, 1 oras lang sa 1 linggo ang iyong saya. Hindi po ba? Pero kapag natutunan mo na, hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay, bawat oras, bawat minuto, sa lahat ng panahon, araw-araw, may dahilan ka parang umiti. Kaya sana, hanapin mo ang Diyos sa pagsikat ng araw at makikita mo, may panibagong pagkakataon na naman binibigay ang Diyos para sa iyo.
Hanapin mo ang Diyos sa pagkain, sa mesa. Meron po mga tao, alam niyo po sa Gaza, pag nakakakita po ng mga relief, talagang umiiyak po sila. Pero minsan ikaw, ang dami mo ng pagkain dyan. May fried chicken ka na, di ba? Kung ayaw mo pa nga, makakapag-order ka pa sa Food Panda. Pag meron kang pagkain, isang paalaala yan na pinapalakas ka ng Diyos, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Di po ba? Hanapin mo ang Diyos. Kahit nasa traffic, kasi tinuturuan ka ng Diyos na magpasensya. Hanapin mo din ang Diyos sa iyong kabiguan. Baka meron siyang tinuturo sa iyo. At diyan sa aral, pinapalakas ka ng Diyos. Mga kapatid, ang tao pong marunong na makita ang Diyos sa mga maliliit na bagay, hindi po madaling mawalan ng pag-asa. At ang tao na kaya niyang makita ang Diyos sa lahat ng bagay, nakakakita din po ng dahilan para maging masaya araw-araw. Amen? Pangalawa po, para maging masaya ka, turo din po ni San Ignacio sa atin na kailangan nating tandaan ang layunin ng ating buhay. Tayo'y ginawa ng Diyos para purihin siya, para galangin siya, para mahalin siya, para paglingkuran siya. Hindi ko rin po alam kung napansin niyo ito. Bakit ang dami po mga tao ang malungkot kahit na pagkayaman-yaman nila? Bakit po kaya merong mga artista, merong mga negosyante, atleta, nasa kanila ng lahat? Pera, bahay, kasikatan, sasakyan, magagawa nila lahat ng gusto nila sa pera na meron sila. Pero palagi nila sinasabi, kulang pa rin. Ito po ay marahil dahil nakalimutan na nila ang tunay na layunin ng buhay nila. Remember this, my dear friends. What gives us happiness is not things. It is our purpose. And our purpose in life is not just to have money, not just to have power, not just to have prestige. Our real purpose in life is to love and to serve the Lord. Amen? Mga kapatid, hindi po tayo nabubuhay para lang magpakayaman. Kasi kapag namatay ka, hindi mo naman madadala yan eh. Hindi po ba? Hindi ka nabubuhay para magpakabusog lang. Kasi pag pumanaw ka na, kakainin ka lang ng mga uod. Di po ba? Hindi ka rin naman nabubuhay para magpakasarap lang. Kasi kung pinupuno mo ang iyong katawan sa drugs, sa alak, sa sugal, nadidepress ka pa rin. Hindi pa rin sapat ito. Ang tuwa ay panandalian lang sa'yo. Nabibigyan ka lang ng tuwa at ng kapayapaan, lalong-lalo ng iyong kaluluwa, kung tapat ka sa iyong layunin. Halimbawa po, isipin niyo po ito. Ano po kayang mangyayari sa cellphone mo kapag ginamit mo ito bilang martilyo? Masisira po. Hindi po ba? Kunin mo yung kutsilyo, gamitin mo bilang screwdriver. Ano po mangyayari sa kutsilyo? Magiging mapurol ito. Hindi po ba? Ano po kaya mangyayari doon sa inyong kotse kung ginawa mong bangka, no? Dalin mo sa ilog, lulubog yan. Hindi po ba? Tingnan nyo, wala naman pong problema sa gamit. Ang problema ay, hindi mo ginagamit ng mabuti doon sa tamang layunin yung gamit na yon. Ganon din po sa atin. Kapag ang buong buhay mo umiikot lang sa pera, sa posisyon, sa kasikatan, sa papuri ng ibang tao, darating ang araw, ikaw ay mapapagod. Mararamdaman mo din, may kulang talaga. Bakit? Kasi hindi po yan ang dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang dahilan bakit nilikha tayo ng Diyos ay para mahalin niya tayo at para mahalin natin ang Diyos. Mga kapatid, kapag natagpuan mo ang layunin mo, matatagpuan mo rin ang tunay na saya mo. Hindi ko po sinasabi sa inyo na dapat magpari o magmadre kayo na pumasok na kayo sa kumbento. Maaari mo namang purihin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos bilang isang guro na tapat. Pwede mong paglingkuran ng Diyos bilang isang doktor na may malasakit. Pwede mong purihin ng Diyos bilang isang responsableng ama. Pwede mong mahalin ng Diyos bilang isang ina na mapag-aruga sa kanyang mga anak.
Pwede mong paglingkuran ng Diyos bilang isang estudyante na nagsisikap sa kanyang pangarap. Kapatid, tandaan niyo, ang kaligayahan hindi naman po dumarating kapag nakuha mo na lahat ng gusto mo. Dumarating ang kaligayahan kapag natuklasan mo na bakit nilikha ka ng Diyos. Kaya anuman po ang inyong ginagawa, gawin mo ito para sa Diyos at magiging masaya ka palagi. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan. Para maging masaya ka, magkaroon ka ng banal na kalayaan. Ang tawag po ni San Ignacio ng Loyola dito ay holy indifference. Huwag po kayong mabibigla dun sa salitang indifference. Hindi po ibig sabihin ng indifference ay yung wala ka ng pakialam. Ang ibig po sabihin ni San Ignacio sa holy indifference ay wala kang kinakapitan na mas mahalaga kesa sa Diyos. Hindi ka magiging masaya, kapatid, kung hindi malaya ang iyong puso. Hindi ka magiging masaya kung alipin ka sa pera, kung alipin ka sa papuri, kung alipin ka sa posisyon, kung alipin ka sa opinyon ng ibang tao. Kaya ang mahalagang tanong po ay ito, hindi po yung anong gusto ko. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang kagustuhan ng Diyos? Kaya nga po, napakaganda nung minsan sinabi ni San Ignacio. Ang sabi niya, kung mas mapaglilingkuran ko ang Diyos sa pagiging mayaman, salamat. Kung mas mapaglilingkuran ko ang Diyos sa pagiging simple ng aking pamumuhay, salamat din. Kung bibigyan niya ako ng mataas na posisyon, salamat. Kung ilalagay niya ako sa isang tahimik at simpleng buhay, salamat din. Bakit po ganito yung sinabi ni San Ignacio ng Loyola? Dahil tinuturo niya sa atin, ang kaligayahan ay hindi po nakasabit sa kagustuhan natin. Ang tunay na kaligayahan nag-uumpisa sa kagustuhan ng Diyos. Pansinin niyo po, marami po mga tao, hindi sila masaya dahil nakakadena ang puso nila. Masaya lang yung iba kapag na-promote sila, kapag marami na silang pera, kapag pinupuri sila, kapag malusog sila, kapag nasusunod yung plano nila. Pero delikado po ito kasi pag nawala na mga bagay na ito, nawawala na rin ang saya nila. Tandaan po natin sa buhay natin, hindi naman mangyayari palagi doon sa ating kagustuhan. Hindi po ba? Life will not always follow your wishes, follow your plan. And the sooner that you accept that, the sooner that you will become happy. Mga kapatid, kapag ang inyong kaligayahan ay nakatali po sa mga bagay na maaring mawala, mawawala din ang iyong kaligayahan. Pero kapag ang iyong kaligayahan nakatali sa Diyos, walang sino man ang makakaagaw nito. Amen? Naalala ko po yung isang lobo, isang balon. Akala po natin minsan, yung lobo, yung paglipad niya, nakasalalay po dun sa kulay ng lobo. Hindi po ba? Pero hindi po ganito ang mga lobo. Meron pong pulang lobo, meron pong dilaw, meron pong itim, merong puting lobo. Pero kahit na anong kulay ng lobo, lumilipad yan hindi dahil sa kulay niya. Bakit po lumilipad yung lobo? Ito ay dahil dun sa laman nito sa loob. Hindi po ba? Ganyan din po pagdating sa ating mga tao. Hindi naman sa dami ng pera, sa taas ng iyong posisyon, ganda ng iyong buhay, ang dahilan bakit ikaw ay masaya. Nagiging masaya ka lang dahil sa kung ano ang laman ng iyong puso. At kapag ang puso mo ay malaya, kapag ang Diyos ang laman ng iyong puso, kahit na marami kang problema, magiging masaya ka. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po, itong tatlong napakagandang aral na binigay ni San Ignacio sa atin para tayo palaging maging masaya. First, find God in everything. But secondly, remember your true purpose, to love and to serve the Lord. And third, be wholly indifferent, free your heart. Kung susundin po natin ang tatlong araw na ito, hindi naman po ibig sabihin mawawala na ang ating mga problema. Hindi rin naman po ibig sabihin hindi na tayo iiyak. Pero isa lang bagay ang mangyayari.
Hindi nananakawin ng problema ang iyong kapayapaan. Dahil ang kaligayahan mo ay hindi na nakasandal sa mga bagay na pwedeng magbago, o hindi, ito'y nakasandal na sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya nga, mga kapatid, huwag mong hanapin ang saya mo sa mga bagay-bagay na lumilipas. Hanapin mo ito palagi sa Diyos. Dahil kapag natagpuan mo ang Diyos, matatagpuan mo din ang kapayapaan, ng iyong layunin, ang tuwa na walang sino man ang makakaagaw sa iyo. Magdasal po tayo, patulong po tayo kay San Ignacio, naway maitanim ng mabuti ang kanyang aral sa atin. Ito sanang magbigay sa atin ng direksyon. Ito sanang magpalakas sa atin. Kaya sabihin natin sa kanya, San Ignacio, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos amang nasa langit, nananalig kami, nananalangin sa iyo, na pakinggan mong aming mga mithiin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, hinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Manalangin kayo, mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayon si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa tinatag mong pagdiriwang na siya'y batis ng tanang kabanalan, mangyari nawa kami maging banal sa katotohanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan.
Sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad sa mga banal na taon tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon na laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung pagod na ang puso sa paglalakbay, kung mabigat ang pasan sa araw-araw, kung tila wala ng lakas na matitira, may naghihintay na bukas ang mga bisig niya. Lumapit sa Kanya, huwag nang mangamba. Si Jesus ang ating pahinga. Lumapit sa Kanya, manalig sa Kanya. Si Jesus ang ating kapayapaan. Sa Kanyang katawan, buhay ay handog. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Sa banal na hapag, siya'y naroroon, nagbibigay lakas sa bawat lumalapit. Ang pusong sugatan ay Kanyang hinahaplos, at sa Kanyang pag-ibig muling bumabangon. Lumapit sa Kanya, huwag nang mangamba. Si Jesus ang ating pahinga. Lumapit sa Kanya, Manalig sa Kanya. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang paghahangin namin ng pagpupuri at pasasalamat. Ngayon ay ginugunita si San Ignacio ng Loyola. Ay humantong nawa sa ikadarakila kailan paman ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapatid, tandaan niyo po ang tatlong napakagandang aral galing kay San Ignacio para araw-araw tayo ay manatiling masaya. The first one is to find God in everything. Yan ang pinakamadaling pwede mong makita. Hindi naman araw-araw ikaw ay nakakakita ng pera. Hindi po ba? Kahit na magtrabaho ka, minsan, hindi ka naman agad sa sweldohan. Minsan nga, kulang pa yung binabayad sa'yo. Hindi po ba? Pero kapag hinanap mo ang Diyos sa lahat ng bagay, mga maliliit na bagay, matatagpuan mo siya. At pag natagpuan mo siya, diyan gagaan ang iyong puso. Di po ba? But secondly, rediscover your true purpose. Para saan ang buhay natin? Hindi lang para magpakayaman, magpakasarap, magpakasikat. Kasi lahat ng bagay na yan ay maiiwan, mawawala at makakalimutan din. Pero tayo ay ginawa ng Diyos para mahalin niya tayo at para mahalin natin at paglingkuran siya. Kapag tama ginagamit mo ang iyong katawan, ang iyong buhay, mararamdaman mo magiging tama din ang iyong direksyon. Bakit nasisira minsan yung mga ibang bagay
sa ating buhay. Baka mali ang iyong paggamit. Ginagamit mo madalas yung isip at puso mo sa maling paraan, sa pag-aalala, sa takot, sa galit, sa inggit, paghihinakit. Pero subukan mo. Gamitin mo itong buhay na ito para magmahal ka sa iba, mahalin mo ang Diyos. Gagaan ang iyong pakiramdam. Di po ba? Pero pangatlo at kahuli-hulihan, naway magkaroon ka ng isang banal na kalayaan. Holy indifference. Huwag mong itatali yung isip at puso mo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sa opinyon ng ibang tao, diyan sa iyong mga ari-arian, diyan sa iyong karanasan. Putulin mo yung pagkatanikala mo. No? Lumaya ka. Hilingin mo sa Diyos na linisin ang iyong puso. Kamukha ng lobo. Kung ano yung nasa loob nito, diyan lumilipad ang lobo. Diyan dapat bigyan natin ng pansin. Mga bagay na pinapasok natin sa ating loob. Unang-una dapat manatili sa ating puso, sa ating isip, sa ating kalooban ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong araw, simpleng assignment lang. Sa lahat ng gagawin mo, hanapin mo ang Diyos at palagi kang magpasalamat. Diyan magbabagong iyong karanasan, magiging mas masaya ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.